Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanyayo amin na po. Araw ng Martes, ngayon ng October 7 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Sa technical kasama natin ka Aaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, kailangan ng batas sa snap elections ayon sa COMELEC. CBCP nagbabala sa mga senador, kuplat kay Soto pantakip sa flood scam. Todo Balita. Senator Lacson exit na bilang Blue Ribbon Chair. Todo Balita. Kamara budget na sa publiko. Todo Balita. Pangulong Marcos, dawit sa anomalya di lusot kahit magbitiw ayon sa kanya. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, Popleo tumulong sa recruitment ng Swiss Guards. Todo Balita. Sa balitang lokal, bagong provincial administrator ng Pangasinan, kinumpirma kahapon ng sangguniang palalawigan. Todo Balita. Congresswoman Rachel Arenas, itinalagang Commodore ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Todo Balita. Manay Gina de Venecia, tinututukan kalagayan ng mga OFWs na bumalik sa PD4. Todo Balita. Alkalde ng Mangaldan, pinuring Office of the Market Supervisor sa higit 1.7 million na collection para sa buwan ng Setyembre. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan sa volleyball, Zeus Coffee at Akari magkakasubukan. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi sila maaring makapagdaos ng snap elections kung walang batas na nagmamandato nito. Ito ang paglilinaw ni Garcia kasunod ng mungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano na magdaos ng snap elections sa kasagsagan ng mga isyu ng korupsyon na bumabalot sa bansa ngayon. Ayon kay Garcia, mas mabilis sana ang pagdaraos ng halalan kung nasa ilalim ng parliamentary government, ngunit walaan niyang ganitong klaseng probisyon sa saligang batas. Mas mabilis ang ganyan sa parliamentary government. Sa parliamentary government na kapag nag-declare ang tinatawag na loss of confidence sa gobyerno, magkakaroon sila agad ng halalan upang makapagpalit ng mga pinuno, pahayag ng chairman ng COMELEC. Nagbabanta ang mahigit 2.5 milyon magsasaka ng kilos protesta sa susunod na mga linggo dahil sa pagdedma ng Department of Agriculture sa kanilang petisyon para sa safeguard duties o karagdagang taripa sa imported rice at sa paglabag ng Bureau of Customs sa rice importation matapos nitong payagang makapasok sa bansa ang mahigit 340,000 toneladang bigas sa kabila ng import ban na iniutos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Federation of Free Farmers, pinag-iisipan na nitong sampahan ng kaso si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. dahil sa paglabag sa Safeguard Measures Act dahil bigo siyang desisyonan ang kanilang petisyon para sa karagdagang buwis sa imported rice sa loob ng 5 araw na itinakda ng batas. Ang petisyon ay inihain noong September 29 at dapat na aksyonan nitong Biyernes, October 3. Hindi pa rin ligtas sa anumang pananagutan ng isang opisyal ng gobyerno kahit na magbitiw ito sa kanyang pwesto. Ito ang giniit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang podcast sa gitna ng usapin ng korupsyon at irregularidad sa flood control projects. Giit ng Pangulo, dapat masiguro ng pamahalaan na tama ang mga kaso na isasampa laban sa mga suspect
na sangkot sa korupsyon at mayroong solidong ebidensya para mapanagot ang mga guilty. Nauna nang nagbitiw si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa gitna ng aligasyon ng sangkot siya sa korupsyon sa infrastructure project sa kanya namang pinabulaanan. Nagbitiw na rin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at pinalitan siya ni dating Transportation Secretary Vince Dizon. Tatanggap ng tig 7,000 ng may 1 milyong magsasaka sa susunod na taon ayon kay Speaker Faustino III. Ayon sa joint hearing ng House Committees on Agriculture and Food at Ways and Means nitong Lunes, sinabi ni Dean ang ayuda ay pantulong sa mga magsasaka na apektado sa pagbaba ng presyo ng palay. Ipinakusap din ang pamamahayag ng cash aid ay nagpapakita ng determinasyon ni Pangulong Marcos na tugunan agad ang hirap ng mga magsasaka at isabay rito ang mga reformang pangmatagalan, sabi pa ni D. Ayon pa kay D, ang cash assistance ay alinsunod sa Executive Order No. 93 na nagsuspinde sa importasyon ng bigas upang maprotektahan ang mga lokal na magsasaka laban sa oversupply. Magbibitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson matapos ipinahayag ng ilang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon hinggil sa maanumalyang flood control projects. Since all chairpersons of the Senate committees are elected by our peers, I serve at the pleasure of my colleagues, particularly the members of the majority, pahayag ni Lacson. Gayunman, iginiit na Lacson na hindi nito mapipigil ang kanyang patuloy na laban kontra katiwalian. Ayon kay Lacson sa panayam sa isang radyo, inihahanda na niya ang kanyang liham ng pagbibitiw at maaring ihayag ito sa plenaryo sa oras na ipagpatuloy ng Senado ang sesyon nito. Naisumiti na ng Judicial and Bar Council kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang shortlist ng 7 kandidato para sa posisyon ng Ombudsman. Kabilang sa listahan sina Philippine Competition Commission Chairperson Michael Aguinaldo, Retired Court of Appeals Justice Stephen Cruz, Supreme Court Associate Justice Samuel Garland, Deputy Executive Secretary for Legal Affairs Annalisa Logan, Retired Supreme Court Justice Mario Lopez, Sandigan Bayan Associate Justice Michael Frederick Mungsi at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ang mapipiling opisyal ay papalit kay dating Ombudsman Samuel Martires na natapos ang termino noong July 27. Inihayag naman ng National Police Commission o NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan na sinimulan na nila nitong Sabado, October 4, ang pagrebisa sa mga kasong nakabinbin sa loob ng 25 taon upang maiwasan ang backlog. Ayon kay Calinisan, bibigyan ng pagkakataon ang mga regional officials na makiisa via Zoom para sa deliberasyon ng hawak nilang kaso. Ang drafts ng kaso ay ipalalabas ng advance ng 5 araw upang mabigyan ng panahon na mapag-aralan ng husto at mapagkomento sa kaso. Bahagian niya ito ng kanilang tungkulin na maibigay ang tamang hustisya sa mga pulis na kinasuhan. Aniya, dapat na pairalin ang accountability at integrity sa hanay ng Philippine National Police. Binakbakan ni Caloocan City Representative Edgar Egay Erice ang mga senador at kongresistang nagluto ng mga insertion sa national budget mula 2023 hanggang 2025. Sa isang privilege speech, sinisi ni Erice ang 19th Congress sa 1.45 trilyong budget insertion noong 2023, 2024 at 2025 General Appropriations Act. Si dating Senate President Francis Chis Escudero ang namuno sa Senado mula 2024 hanggang September 8, 2025, habang si late Representative Martin Romualdez naman ang namuno sa Kamara de Representantes mula July 22, 2022 hanggang September 18, 2025. Dati naman pinamunan ni Senador Grace Poe ang Senate Committee on Finance at si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa House Committee on Appropriations hanggang sa mag-resign ito noong Enero 2025. 1.5 trillion yan ang kabuang halaga ng insertion at diversion noong 2023, 2024, 2025 General Appropriations diin ni Erice.
May kabuwang 1,699 persons deprived of liberty o PDL ang pinalaya ng Bureau of Corrections mula Hulyo 31 hanggang Oktubre 1 ngayong taon. Kinabibilangan ito ng mga PDL mula sa Correctional Institution for Women o CIW na merong bilang na 77 mula sa CIW Mindanao, Davao Prison and Penal Farm, Iwahig Prison and Penal Farm, Leyte Regional Prison. Meron ding pinalaya mula sa New Bilibid Prison Maximum, NBM Medium, NBM Minimum, National Bilibid Prison Reception and Diagnostic Center, Sablayan Prison and Penal Farm, at mula sa San Ramon Prison and Penal Farm. Kasama din dito ang 185 na PDL na dumalo sa culminating ceremony nitong Miyerkules sa New Bilibid Prison, Compound sa Muntinlupa City, Iwahig Prison at Penal Farm, at mula sa Puerto Princesa at Leyte Regional Farm. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr., 202 ang may acquittal, 2 ang may cash bond, 41 ang probation, 35 naman ang habeas corpus, 10 ang parulado, habang nasa 1,289 naman ang expired ang minimum na sentensya. Sa tungkol pa rin ito sa expose o privilege speech ni Congressman Edgar Egay Erice, ang mga insertion daw na napunta daw sa mga senador at congressman ay binebenta ng 30%, kaya namayagpag ang grupo ni na dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ang pondong binebenta may proponents na, may traders pa, ani Erice. Sa Bicameral Conference Committee, umano niluto ang mga diversion nito at ang tanging nakakaalam kung saan napunta at sino ang proponent ay sina Escudero, Romualdez, Poe at Co. Kabilang umano sa pinakialaman para mapondohan ang budget insertion ay mga flagship projects na pinondohan ng utang tulad ng subway project, kaya lalong na-delay ang pagtatapos nito sa 2032. Nabawasan din ang malaki ang repair ng mga kalsada sa bansa. Anya, dapat mabigyan ng ngipin ng Independent Commission for Infrastructure na wala silang kapangyarihan na magsupina sa mga sangkot na individual sa flood control scandal at budget insertion. Pinalawig pa ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang deadline para sa filing ng tax returns at pagbabayad ng iba pang buwis. Ayon kay Lumagi, papayagan ng BIR ang mga taxpayers na bayaran ang kanilang tax obligations ng hanggang October 31 taong 2025. This extension allows our taxpayers sufficient time to comply with their tax obligations without adding to the burdens caused by the calamity. This reaffirms our commitment to responsive, compassionate, and excellent taxpayer service, especially during times of crisis, pahayag ni Lumagi. Sa klaw ng Revenue Memorandum Circular No. 88-2025, ang Revenue District Office No. 80 sa Mandawi City, Cebu, 81 sa Cebu City North, 82 sa Cebu City South, 83 sa Talisay City, Cebu, at No. 123 Large Taxpayers Division Cebu, kasama na ang kanilang authorized agent banks. Sa pinakahuling talaan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa mahigit 70 na katao na ang nasawi sa lindol. Naglaan ang pamahalaan ng New Zealand ng 175 million grant upang palakasin ang mahakbang sa pagpigil ng marahas na extremism sa Pilipinas. Ayon kay New Zealand Embassy sa Manila, ang pondo ay idaraan sa Global Community Engagement and Resilience Fund, isang pandagdigang inisyatiba na tumutulong sa mga organisasyong pangkapayapaan sa bansa. Ang grant ay nakatuon sa community-based rehabilitation programs para sa mga dating kasapi ng marahas na grupo, pati na rin sa mga biktima at kanilang pamilya. Layunin nitong hikayatin ang pagbabalik loob at pagbibigay suporta sa mga apektuhang ekstremismo. Kabilang sa masuporta ibibigay ang mental health services, oportunidad sa kabuhayan para sa mga nasa laylayan ng lipunan at mas malawak na access sa makatarungan at transparent na transitional justice mechanism. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Ginanap kahapon ang regular session ng Sangguniang Palalawigan na pinangungunahan ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino bilang presiding officer. Sa session kahapon, kanilang inaprubahan
At kinonfirm ang appointment ng bagong provincial administrator. Ito ay si Manuel Luis Jr., 39 years old mula sa bayan ng Binalunan. Ang bagong provincial administrator na si Manuel Luis Jr. ay nagsimula bilang isang ordinaryong empleyado sa lokal na pamahalaan ng Binalunan at siya ay sa katagalan, siya naman ay humawak ng iba't ibang posisyon bilang department head. Pinakahuli nito, siya ay naging municipal administrator ng Binalunan at pinakahuli, siya ay nahalal at nagsilbi bilang councilor ng nasabing bayan ng ilang buwan bago yung kanyang appointment as provincial administrator. Ang appointment ni Manuel Luis Jr. ay nag-umpisa noong October 1. Sinabi nito kahapon sa regular session na siya ay nakapag-ikot-ikot na rin sa ilang mga opisina at departamento ng provincial government. Sinabi nito na malapit sa kanyang puso ang disaster response kaya una niyang binisita ang office ng PSWDO sa onset ng Typhoon Paulo. At bilang bahagi ng kanyang misyon ng kanyang puso, sinabi nito na gusto niyang masiguro na ang kanyang kapwa Pangasinense lalo na ang mga departments ay handang tumulong. Kanya na ring binisita ang PDRRMO at ang PDAW o Persons with Disabilities. Sinabi nito na ito ay malapit sa kanyang puso dahil ang kanyang nag-iisang anak ay member ng PWD o Persons with Disability. Samantala, muli pinamana si 3rd District Representative Rachel Arenas ang kanyang malasakit at dedikasyon sa bayan matapos siyang manumpa bilang Commodore ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Ang naturang pagtatalaga ay sumasabay sa kanyang patuloy na tungkulin bilang Chairperson House Committee on Foreign Affairs kung saan nagkaroon siya ng mahalagang papel sa pagpapatibay ng mga batas na nagbibigay lakas sa Philippine Coast Guard upang maisakatuparan ang kanilang mandato na protektahan ang karagatan at soberenya ng bansa. Kabilang sa mga pangunahing batas na kanyang isinulong ay ang Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act na nagtatakda ng malinaw na hangganan at karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng pandaigdigang batas. Ang mga ito ay nagsisilbing gabay at sandigan ng bansa sa pamamahala, kaligtasan at pangangalaga ng ating karagatan. Bilang bagong opisyal ng PCGA, tiniyak ni Congressman Arenas ang kanyang patuloy na paglilingkod mula sa mga bulwagan ng Kongreso hanggang sa mga baybayin ng bansa upang mapangalagaan ang kapakanan ng mamamayan at ng karagatang Pilipino. Nakipagpulong naman si Congresswoman Gina De Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan kay Regional Director Ray Sison ng Department of Migrant Workers Regional Office kamakailan. Ito ay para masiguro na maayos ang magiging buhay ng mga OFWs na nagdesisyon ng mamalagi sa bansa, partikular sa 4 distrito ng Pangasinan. Ilan sa kanilang napag-usapan ang Action Fund Financial Assistance para sa livelihood, medical at maging burial assistance para sa mga nagbalik na OFWs. Natalakay din nila ang programa gaya ng upskilling upang mas lumaki ang pagkakataon na makapagtrabaho at kumita sila ng mas mainam, gayon din ang free hospitalization. Sa serbisyong 3-in-1 ni Speaker Joe Manay-Gina at dating Congressman Tof, kanilang ipinaparamdam sa mga OFWs ang malasakit at suporta. Ang Department of Migrant Workers naman, ito ay executive department ng Philippine government na ang layunin nito ay protektahan ang rights at ipromote ang welfare ng mga overseas Filipino workers. Upang masiguro ang maayos na pagpapatupad ng disiplina at kaayusan sa bayan ng Bayambang, pinangunahan ni Special Assistant to the Office of the Mayor, Dr. Cesar Cambao, ang pagpupulong ng Task Force Disiplina noong nakalipas na Miyerkules sa Agriculture Office Conference Room. Tinalakay sa nasabing pulong ang orientation ng mga TFD members bilang paghanda sa pagsisimula ng pagtitiket sa mga lalabag sa mga lokal na ordinansa. Kabilang din dito ang presentasyon ng TFD Citation System ng ICTO na magsisilbing gabay sa tamang proseso sa pagbibigay ng citation tickets. Dumalo sa nasabing pagpupulong sina Municipal Administrator Attorney Rodelyn Rahini Bedad, BPSO Chief Retired Colonel Leonard Solomon at mga department heads at miyembro ng TFD.
Ipinagkaloob naman sa ilang mga residente ng bayan ng Posorubio, ito yung mga persons with disability, ang libreng prosthetic device katuwang ang Disability Affairs Office ng Posorubio sa pamumuno ni April Rose Salinas Choi at ang Provincial Social Welfare and Development Office. Ang mga prosthesis ay simbolo ng bagong pag-asa at panibagong lakad tungo sa mas maayos na pamumuhay. Bilang dagdag na suporta, nagbigay din si Mayor Kelvin Chan ng libreng transportasyon at food allowance para sa lahat ng beneficiary upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kaginhawaan sa paglalakbay patungong San Fernando City, Pampanga. Patuloy ang PIDAW Posorubio sa pagsusulong ng mga programang nagbibigay ng pantay na oportunidad, pagmamahal at malasakit para sa lahat ng PWD sa kanilang bayan. Binigyang pugay at pagkilala sa sinagawang flag raising ceremony noong Lunes ni Mayor Bonafe de Vera ang Office of the Market Supervisor, isa sa sponsoring offices, bilang top-notch collector matapos makapagtala ng kabuang koleksyon na mahigit 1 million pesos para sa buwan ng September. Ayon sa alkalde, malaking tulong sa pag-angat ng kabuang koleksyon ng bayan ang higit kalahating milyong piso ang itinaas kumpara sa koleksyon sa parehong buwan ng nakaraang taon. Bukod sa collection report ng Office of the Market Supervisor, pinuri rin ni Mayor Bona ang Business Permit and Licensing Office na may kabuang koleksyon na 74,812 at ang mga office ng Municipal Engineer and Building Office na may kabuang koleksyon na 590,516. Pinangunahan naman ni Dr. Rosalie Hulipas, ang Municipal Cooperative Officer, ang pagbigkas ng Cooperative Pledge bilang paggunita sa selebrasyon ng Cooperative Month. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Magpapakitang gilas ang mga imports ng Sus Coffee at Akari sa pagsisimula ngayon ng 2025 Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference na gaganapin sa Montalban, Rizal. Nakatakda ang pagtutuos ng Thunderbells at Chargers alas 4 ng hapon, kasunod ang banggaan naman ng Chocomucho Flying Titans at Capital One Solar Spikers alas 6:30 ng gabi. Isasalang ng Sus Coffee si American import Anna De Beer, produkto ng University of Louisville, at naglaro para naman sa Indy Ignite sa Major Volleyball League. Samantala, sa tennis, tuloy-tuloy ang pag-akyat ni Pinay tennis sensation Alex Iyala sa WTA rankings. Nakamit ng 20 years old na si Iyala ang kanyang bagong career milestone sa pag-upo sa world number 54 seat sa pinakabagong WTA rankings na inilabas kahapon. Sumaya kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Ano po mga tagapagbalita? Ako po, Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Ang oras natin alas 5:26 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko
kan awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:32 ng umaga. Sa pangalawang bahagi ng Todo Balita, kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdez daw. Araw na ng Martes ngayon ay October 7 at medyo tahimik pa rin si Jose Marichan.
parang nakikaayon siya na dahil nga sa maurman ang ilang bahagi po ng Pilipinas dahil sa mga kalamidad. Pero sabi naman ng iba, hindi dapat may patungtong. Oo. Pero kahapon na nagdidikit na ng mga Christmas lights ang Kapitolyo. Oo. Di po ba kung maalala nyo, ang Capitol Building ng Pangasinan pag Kapaskuhan, before December, nagniningning na yan. May mga Christmas lights na. So, sinasabit na po. Plus, syempre, yung paligid. Pero kahapon nga, regular session ng Sagot. At yun nga, mas aagahan daw ngayon. Yung, yung yung dekorasyon. Pagpapailaw ng Kapitolyo. Kahapon nga, mga kaibigan, regular session ng Sangguniang Palalawigan. At first session naman, ni bagong miyembro ng Sangguniang Palalawigan, si board member Martin Raul Sison II, bilang ex-officio member, presidente ng PCL, Philippine Councilors League Pangasinan Chapter. Na yung nasabing posisyon, hindi na malaya yung pag-exit ni Councilor Kim Bandarlipe. Kung maalala niyo po yung the late father ni board member Martin Sison, una niyang hinawakan din bago siya nag-regular board member ng 2nd District, naging presidente rin po siya ng PCL. So kahapon ay yung anak naman, etong si board member Martin Raul Sison II, naging dati po siyang mayor ng bayan ng Urbistondo. At nitong nakaraang eleksyon, siya naman ay tumakbo bilang councilor and tumakbo bilang presidente ng PCL, at ito na nga, siya yung bagong presidente ng nasabing samahan. So kasama sa kanyang 5-point agenda, sabi ni board member Martin Sison, yung kalusugan ng mga miyembro ng PCL nasa 400 plus. Ibig sabihin, sabi niya, magkakaroon ng regular na lab tests ang mga members ng PCL dahil importante unang-una yung kalusugan ng ating mga councilors. So yung 400 plus na councilors na yon, kasama na ang SK Federation Presidents at mga presidente ng Liga ng mga Barangay. Kasama rin sa kanyang 5-point agenda ang transparency at iba pa. Plus syempre, siksik-liglig kahapon yung session. Meron din silang question hour na umabot ng pasado 1:00 yung session. Plus, at yung yung napakinggan ko na talagang tinutukan ko, kinurot ko po nga yung sarili ko kung nasaan ako, kasi ang tinatalakay ay tungkol sa dagupan. Itong si board member Nyoy, ano apelyido ni Nyoy? Ng San Fabian? De Guzman. Board member Nyoy nga ba? Nyoy De Guzman. At ang pinag-uusapan o yung kanyang, ando kasi lahat doon sa sinagawang question hour tungkol nga dito sa nakalipas na bagyo. Nandun lahat yung may kinalaman, agriculture, PDR, MOD, DPWH, buti dumating ang DPWH. So, nung tinatanong ang DPWH, nagkaroon ng pagkakataon si 4th District Board Member De Guzman, na tanungin ang tungkol sa dagupan. Kung ano daw yung nakikitang dahilan bakit ang dagupan ay napakatagal ng pag-ulan o napakatagal na humupa ng bagyo. So, ang sagot ni engineer, naiwanan sa kotse ko yung aking kodigo, ay yung engineer ng maintenance ng ng DPWH sa 2nd Engineering District, ay yung mga nakita nilang mga pagtatambak daw sa Divinesia Highway, yun noon, pinipigilan yun noon, di ba? Tapos yung mga creeks nga na dito, may particular silang binanggit na mga creeks dito sa Dagupan City na talagang mga natabunan na kasi pinagpatayo. Meron ng mga istruktura at wala na talagang madaanan yung mga tubig. All of those were already coordinated with the LGU kanto. So, kumbaga sa LGU na yung gagawa ng paraan kung paano solusyonan yung mga yun. At sila bukayin ang mga creeks. Oo, lalong-lalo na yung mga creeks na mga pinatayuan na talaga ng mga struktura. May binanggit nga dito sa Rizal, basta marami siyang binanggit ng mga places na mga lugar. At yun nga, sabi, yung mga drainage daw ay masisikip na, so para hindi kaya na yung bulto ng tubig na dumarating. At ang tanong ni board member, so ano yung nakikita niyo talagang
yung bang, sabi niya, sana masolusyonan, sana magawa niyo ng paraan. Kasi kung nandiyan naman na yung mga struktura, wala nang magagawa eh. So, kung ano yung pwedeng gawin na paraan. So, ano ba sa tingin niyo yung pwedeng gawin na paraan? Tapos may sinagot si engineer. Palagay niyo ba, in your honest assessment, sabi niya gano'n, nakatulong ba yung pag-elevate ng kalsada? So, gano'n. Opo. Sigurado kayo. Kasi marami ang naka-live po tayo. So, gano'n, naka-live po tayo at maraming mga netizens yung nanonood. Sigurado kayo na nakatulong yung sa solusyon sa problema sa pagbaha, yung mga pag-elevate na kalsada. Opo, kasi ibang lugar hindi na nababaha. What particular place? Yun ang tinanong saan? Yung pong Arellano. Tawa naman ako na. Parang parang may sinusunod na yung po Arellano. Tinaas nga naman, pero yung kwento nga naman kasama natin, sabay-sabay daw siya nag-chorus. Yung kalsada lang. Sa baba, hindi. Hindi rin kasi maamin din ng DPWH na nagkamali din sila. Kasi nga, nung tinatayo pa lang yan, hindi pa tapos at nakikita na yung itsura niya na sobrang taas. Kinontra na yan ng mga residente ng Dagupan at saka yung sinagawang session noon. Talagang ang dami na nila sinabi, binanggit na nila lahat ng yung fears nila, pero itinuloy pa rin. So, kailangan pangatawanan na talaga nila. Pero hindi ko makalimutan yung sinabi noon ng Regional Director ng DPWH. Kung maalala nyo, yung first na yung weekly na kapihan ng Philippine Information Agency Region 1 na yun, simultaneous nationwide, pare-parehong departamento yung kanilang mga guests, bawat rehiyon. Ang pinakaunang guest nun ay ang Regional Director ng DPWH. Siyempre, dun sa nasabing question and answer portion, kumbaga, talagang maitatanong yung ginagawang elevation dito sa lungsod ng Dagupan. Ang sabi nun ng Regional Director, recommendation nila yung taas. Base na rin sa pag-aaral nila, plus syempre yung taas yung pinakamataas na pagbaha sa Dagupan. Recommendation po namin yon, sabi niya, yung nasabing elevation. Pero, meron siyang pero nun, ang final say ay ang local government unit. Yeah. So kung hindi sila payag dun sa ganung elevation, iibahin namin yung design, sabi niya nun Pero kung otherwise, ito na yung height na gano'n. So, ibig sabihin, inayunan ng lokal na pamahalaan yung ganong kataas. At pinatutuhanan din yun nung engineer na babae na pinadala dito para sumagot sa mga katanungan kung sino ang, napag-aralan ba nila, yung ginagawa nga nilang ganong kataas, taga-Dagupan ba kayo? Kasi sabi niya nga nila, yung mga nagsasalita, kami taga-Dagupan kami, alam namin. Alam nila, kilala kumbaga kilala nila ang Dagupan. Nadadaanan nila. At saka, ang sabi nga nila, yes, nababaha, pero andyan na yung baha. Yung baha, mawawala. Ganun natanda natin yun. Yung baha, mawawala, pero bakit kailangan yung sirain ng Dagupan? So, parang ganun Kasi nga, pagkatapos nga ng baha, 3 araw, wala na. Noon, di ba, pinakamatagal na yung 12 days. Pero pagkatapos noon, tapos na. Yung ang gagawin nga nilang pagtaas, yung kumbaga sa sisirain mo forever, hindi mo nang basta-basta may bababa yun kapag itinaas na nila. Pero tinuloy pa rin nila kasi ang sabi nila, ang nag-request nun ay ang LGU. So, on the record yun na binanggit ng DPWH na LGU ang nag-request, kumbaga nag-lobby nga ng pagtaas ng kalsada. So, yun. Pero nagturoan na sila nun, di ba? Pero ngayon, nung lately, inaamin naman na ng LGU na sila nga kasi pinagmamalaki nga nila na wala nang baha dun sa that time na mainit at hindi umuulan, hindi bumabagyo. Pero ngayong bumabagyo na, nakita na yung resulta at syempre, yung mga naglipatan na yung mga sabi, konting ulan lang, nababaha kami, naglipatan na sila ng opisina, maraming mga negosyo ang actually affected. At maraming mga kabahayan yung mga apektado. At ngayon nga,
yung dating nababaha nga doon, lumipat lang. Dito na. So, kailangan din nilang itaas ulit ito. Syempre. O, pag tinas ulit nila, lilipat na naman doon. Taas doon. Sabi, actually natawa ako merong nag-comment si ano yata doon sa mga discussion doon. Ang taas-taas na, nababaha pa rin. Dapat yata yan 4-story. Taas na. At tawa ko doon doon sa dapat yata yan 4-story. Alam niyo mga kaibigan, dito sa Dagupan, tinatawa-tawa na lang namin Kaya lang, nakakapagod, nakakarindi, nakakapanghina. Lalo na yung mga kababayan natin, hanggang sa ngayon, underwater pa rin sila. Imagine nyo yung tagal na yon, ang laman. Kami nagrereklamo kami, dadaan lang kami sandali. Lulusong ka lang sandali sa bahay, nagrereklamo how much more yung mga sinasabi mong underwater pa rin sila hanggang sa kasalukuyan. Pero kailan ba yon yung sinasabi ng mga kaibigan natin na yung kasagsagaan kahapon ba o the other day na baha daw sa Maluwod na hindi ako makapaniwala. Yes, baha sa mga kabahayan. Kahapon din. Nag-start yan ng Sunday. Oo. Di ba sabi ko nga, galing ako, umikot ako, pero yun nga, biglang baha pala doon sa Divinesia, sa Maluwod. Kahapon din, baha pa rin. May mga nagpo-post pa rin kahapon na baha pa rin doon sa area na yun. Pero yung Maluwod Road mismo ay binaha daw. Given na yun na yung mga sa kabahayan sa magkabilang side ng kalsada ay talagang babahain yon, pero yung kalsada mismo na elevated ay binaha. Elevate lang naman. Taas na nun. Hindi po reason yung kasi yung may na-wash out na part ng Marusay River dyan sa Barangay San Vicente, Calasiao. Ang point po namin doon, dapat mabilis yung paglabas. Pero dahil nga sa elevated roads na sa paligid po ng sa mga areas na nakapaligid sa Barangay Maluwod, plus syempre yung sa ilog ay naka-sheet piling na yan. Pati kalsada nila, binabaha na naman. So, at yung sabi nga ni engineer, na hindi ko nakapangalan, hindi talaga makalabas. Walang exit. Hindi na makalabas yung ilog. Kasi yung ilog na yung kumbaga nag-expand yung ilog. Hindi makalabas ng tubig. Naging fish pond na sila. Hindi makalabas ng tubig. Kaya kumbaga stranded sila. So kung makalabas man sila dahan-dahan, mahanap sila ng mga yung dadaanan ng tubig. Dadaanan nila, pero ang tagal. So yun nga sana, andyan na rin lang, hanapin na nila, baka naman kung kailan naman aayusin na, doon naman affected kasi nga 'di ba, yung budget para sa flood control medyo inalis na muna. So sigurado 'yan sa buong Pilipinas 'yan. Pero kung magaling talaga naman yung ating mga engineers na talagang gagawin naman talaga nila yung trabaho nila, so magagawa siguro nila ng paraan yan, kung paano nila magagawa ng paraan na lumabas yung tubig nang mabilis. Oo. Para naman makapagpahinga yung mga kababayan natin, lalo na yung perennial na underwater, yung kanilang, hindi lang yung kanilang backyard, kundi pati loob ng bahay. Kasi yung mga kababayan po natin sa labas, parang, actually tayo rin umulan lang ng konti, magtatawagan, baha ba dyan? So affected na, actually nararanasan ngayon, pag baha, may it be high tide, because of high tide, o dahil dun sa, galing nga dun sa nasirang dike ng Marusay River, o dahil sa pag-ulan, pagbaha, traffic na everywhere. Magkano sila, partner? Lalo na, syempre, pag hindi makadaan ang maliliit na sasakyan sa Old Divinesia Highway, yan po yung connecting highway, Calasiao to Dagupan, Lucao, detour po yan sa Barangay Tabang, Tambak ng Dagupan. So, lahat na doon dadaan. Lalo na kung hindi rin pwedeng dumaan sa Karanglaan, Mayombo, ang mga maliliit na sasakyan ay clog na sila down, pati ang Arellano, kasi iikot naman yung mga sasakyan papunta sa Divinesia Expressway. Mula sa Tabang, Tambak, street pa yun? A.B. Fernandez West at saka Arellano, na talaga yan, magiging traffic na talaga yan. Tapos may ginagawa pa doon sa Arellano doon. Mas lalo talaga yung finally na-realize nila na dapat merong may kadugtong yung drainage doon na lalabas yung tubig doon sa ilog na napakalapit na. Pero nang ginawa nila yung Arellano, hindi kasama yung plano na dapat pala umiksit doon sa mas malapit na ilog yung tubig. So ngayon,
binakbak nila. Sabi nung isang naririnig nating kawawa naman yung kaibigan ko. 'Di ba may kinonstruct na doon na for rent na mga pwestong, kailan nagbukas na siya. Ayan na naman. Apektado na naman yung pwesto niya kasi binakbak nga yung harapan para sa drainage. Pero anyway, sa nasabing question hour kahapon, inibita nila ang mga district engineers mula sa first engineering office ng DPWH, second, third, first sa may Western Pangasinan, second, yung office dito sa Lingayen, third dun sa Santa Barbara, fourth, district engineering office, and then ang acting manager ng National Irrigation Administration. Parang kakahapon merong resource person mula sa National Irrigation Administration. So kung ilan naman yung representatives mula sa iba't ibang district engineering office ng DPWH, hindi ko na natanong kahapon Pero may yung isang resource person DPWH yung tinatanong. Pero bago tayo mag-break, ang bagyong Halong ay minomonitor na sa outside par ang bilungat. Baka kumbaga sa mukhang meron na naman tayong paghahandaan na bagyong... Pag pumasok siya ng par, ang magiging pangalan niya ay Kedan? Oo, pero international siguro si Halong. Parang baliktad, para siyang Vietnamese. Parang mas Tagalog si mas Tagalog si Halong. Halong. Sarap yun. Oras po natin mga kaibigan, ganap ng 5:49. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Time. It is now 5:50. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari.
dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yadaw sa Todo Balita. Meron na lamang po tayo 7 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Ito good news para sa mga dadala ng kanilang pasyente sa JKQ, Julius K. Kiambao Medical and Wellness Center sa bayan ng Bayambang. Meron ng free shuttle service para sa lahat ng pasyente at kanilang mga watchers. Kasi yung Julius K. Kiambao Medical and Wellness Center, medyo malayo yun sa sa poblasyon. Kailangan talagang kung walang sariling service, kailangan mag-tricycle. Ayon po dito sa kanilang announcement, this service reflects our commitment to accessible healthcare by making hospital trips more convenient and supportive for patients and watchers. Kanilang ini-encourage, we encourage everyone to take note of the schedule and be at the designated pick-up points at least 10 minutes before departure time. Boarding will be on a first-come, first-served basis due to limited seating capacity. So, pwede nyong i-check yung schedule. Ihanapin nyo po yung Facebook page ng Julius K. Kiambao Medical and Wellness Center. Ay meron dong customer service hotline, merong emergency hotline na nakalagay po doon. Malaking tulong po yan kasi nga, ang hirap kaya yung may pasyente kang dadalhin mo sa ospital, hanap ka pa ng tricycle, tapos pag uwian, ayan, kailangan hanap ka rin ng tricycle. Although may mga tricycle doon sa may bandang harapan sa highway ng Julius K. Kiambao Medical and Wellness Center. So yan po, merong free shuttle service, kaya lang may oras. Kailangan yan, lalo na ng mga watchers. So, kasi malayo din yung lalakaran, tsaka mainit. Plus yun nga, yung pag manggagaling pa ng poblasyon, ayan, may pick up point at may oras. Yun lang naman ang pakiusap nila, 10 minutes before pick up, dapat andun na. Okay. So, 78 days to go before Christmas. Kahapon, sa regular, sa session pa rin ng Sangguniang Panlalawigan, ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan yung pagbibigay ng tulong. Ganda ng timing mo, ha? Pagbibigay ng tulong sa ilang mga lugar, bayan, probinsya doon sa Visayas na naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol. At saka yung mga naapektuhan ni Nando. So, tig 1 million ang Masbate, Bogo, Cagayan, meron Calayan Island. Meron Calayan Island. 5 lahat yan. Hanapin ko yung listahan. Buti na lang, 4 minutes na lang. So yan po, dahil naman yan po yung pagtutulungan at malasakit ng mga local government units sa bawat isa. Yung pagbibigay po ng tulong sa mga naapektuhan ng mga kalamidad. So, eto po, Provincial Resolution number 265-2025, ito po yung pagbibigay ng authorizing the grant of financial assistance sa pamamagitan ng Tulong Kapatid Program ng Provincial Government ng Pangasinan. Yan sa local government unit ng Bugo City, Cebu Province, 1 million financial assistance to aid the disaster relief and rehabilitation efforts following the devastating earthquake. So, Bogo City sa lalawigan ng Cebu, sa yung apektuhan ng Nando sa probinsya ng Cagayan, 1 million din po yung ibibigay po ng probinsya doon. Calayan Island sa province of Cagayan, 1 million din po yon. Ito yung naapektuhan naman ng Super Typhoon Nando.
Masbate. Province of Batanes, 1 million din. Ay pala, Batanes pala, hindi Masbate. Yung apektuhan din ng Nando. At sa, Masbate, Province of Masbate, dahil naman sa tropical storm na si Opang yung naapektuhan po sila. So, ganun karami yung nakalamidad ngayong taon? Meron naman pong pondo na pwedeng itulong ang lalawigan ng Pangasinan. Ganyan lang po yung tulong kapatid ng mga local government unit dahil pag tayo naman po ay nakakaranas ng kalamidad, lalo na yung matinding kalamidad, ay tumutulong din naman ang iba pang mga local government units sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yung iba, nagpapadala sila ng kanilang mga assets, yung mga heavy equipment and personnel. And manpower. And manpower, medical. So, ganun lang po yung tulungan. Parang sa mga electric cooperative, yung sa lugar nagpapadala din sila ng kanilang team para tumulong sa restoration ng kuryente. So, at syempre, yung proposed, yung Provincial Resolution number 270-2025, eto na nga po yung, yung confirming the appointment of Mr. Manuel O. Luis Jr. as Provincial Government Department Head as Provincial Administrator. Batang-bata po siya, 39 years old, at mula sa bayan ng Binalunan, pero doon sa pagtatanong, doon sa kanya kahapon ng mga sangkuniang palalawigan members, nalaman po, siya ay ipinanganak, lumaki at nag-aral sa Tarlac. Bakit siya napunta ng Binalunan? Taga-roon yung kanyang asawa. So taga-Tarlac siya? Taga-Tarlac siya. At saka ang natapos niya ay sa agriculture kasi sa Tarlac din yung Tarlac parang technical State, Tarlac State University. Pinanganak siya sa Kamiling Tarlac. Ilocano. High school niya sa Tarlac College of Agriculture, Agriculture, tapos sa kanyang kolehiyo ay Bachelor of Animal Science in Tarlac Agricultural University. At siya ay board passer, licensure examination for agriculturist na ipasa niya noong 2007. Ang first job niya sa lokal na pamahalaan ng Binalunan, syempre, connected sa kanyang natapos at naipasa sa board bilang agricultural technologist in Banalunan. Yun ang pinaka-umpisa niya as an ordinary empleyado hanggang sa pagtagal siya ay nai-promote, naging department head, disaster yun, hinawakan din niya yun hanggang sa na-appoint siya as municipal administrator. Siguro that was the time na yung dating provincial administrator ay na-appoint siya as such kasi dating municipal administrator din si Sir Eli. And then, first term niya as councilor. Ayan. Kaya lang nung in-appoint siya, so ilang months pa lang, sabi niya, I cannot say no. Siyempre, immediately, I said yes. Dahil privilege yung ma-appoint ka na magsilbi sa inyong kapwa Pangasinense, sabi niya. Ayan, pero pabus na oras natin. Hello kay President Mel Garcia ng Inner Wheel Club of Downtown Dagupan at ingat sa biyahe. Okay. Good morning kina Rafael Acosta Mangalyag, Roberto Nimer, Cecilia Morante, Glory Sanchez Maramba, Ariel Awanan Bandong, si Sir Nap, Napoleon ko, Ariel Terao, pinababati niya, shout out daw kina Saiden, Hayden Jairo, tsaka si Matt, ayan. Ernesto Mosada, yan, at saka si Oscar Dolormente. Mamata and Tropa, good morning. Tropa, good morning. At si Cora Aquino at Kuya Mar sa tabang. At syempre si Nino at saka si Marie. Yan, si Madam Roske at saka si Kuya Benjitan. Pero wala na po tayo sa 4 na oras. Ang tabayanan po ninyo susunod agad, All in the Morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programa Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama. Sa technical side, si Eli Garcia. Ako naman kaya ako napa-stop kasi Garcia yung una Garcia din ba siya? So yun. Ako naman po si Liboy Manantan, Paragire. Ako naman si Susan Valdez Shadow. Magandang baga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.